For today's video mga lods ay meron tayong inaayos dito na Yamaha MIUI 125 kasi bigla lang daw tumitirik o namamatay habang tumatakbo. Ngayon titingnan natin dito sa kanyang panel board kung meron bang error codes na dinidikta. Wala namang error codes itong kanyang motor kasi hindi nagbe-blink yung kanyang MIL. Ngayon susunod nating titingnan itong kanyang spark plug at saka spark plug cap kasi isa rin yan sa dahilan kung bakit namamatay yung inyong motor habang tumatakbo. Kasi kapag ganito ang nangyari ay marami tayong titingnan dito. Dapat i-check natin lahat yung kanyang fuel system at saka ignition system pati na yung charging system niya. Ngayon titingnan muna natin yung kanyang kuryente dito sa kanyang ignition coil at saka dito sa kanyang spark plug. Subukan natin itong kanyang spark plug. Medyo maitim na yung kanyang spark plug at sira na rin ito. Kaya ngayon ang gagawin natin dito ay susubukan natin, titingnan natin yung kuryente niya dito sa kanyang spark plug. May na yung kuryente dito sa kanyang spark plug kaya kailangan natin palitan ito mamaya. At saka yung kanyang spark plug cap. At sunod nating titingnan itong kanyang battery at saka yung kanyang charging system kasi isa rin yan sa dahilan kung bakit namamatay yung inyong motor habang tumatakbo kapag nag-malfunction yung charging system. Okay pa naman yung kanyang battery at saka yung kanyang charging system kasi umabot pa sa 14.6 volt yung charging niya dito sa kanyang battery. Ayan, tapos na natin natingnan yung kanyang charging system. Okay pa naman yung kanyang charging system, hindi pa naman nag-malfunction. Dahil tapos na natingnan yung kanyang charging system at saka yung kanyang battery, susunod natin gagawin ay tatanggalin natin itong kanyang compartment, saka tatanggalin na natin yung kanyang fuel injector at saka yung kanyang throttle body kasi lilinisin natin ito. Tapos magpapalit tayo mamaya ng fuel pump filter. Ngayon tanggalin ko lang muna itong kanyang throttle cable para matanggal natin yung kanyang throttle body kasi isa rin ito sa dahilan kung bakit mamamatay yung inyong motor at saka walang puwersa pag marumi na yung inyong fuel injector at saka yung kanyang throttle body. Tapos yung fuel pump filter, namamatay rin yung motor kapag marumi na rin yung fuel pump filter. Ito yung pinaka-importante na gagawin natin. Ito yung preventive maintenance. At ito na mga lods, natanggal ko na yung kanyang fuel injector. Napakarumi na yung kanyang throttle body, napuno ng putik at saka buhangin. Ito na, napakaitim na rin dito sa ilalim ng kanyang throttle body. Dito banda sa may intake, napakaitim na at meron ng mga uling. At ngayon magpapalit tayo ng fuel pump filter. At bago pala natin tanggalin yung fuel pump filter, ibawasan muna natin yung gasolina para hindi siya mag-overflow kapag tinanggal natin yung ating fuel pump assembly. Tanggalin ko lang tong grab bar mga lods. Tapos itong mga tornilyo niya dito sa kanyang fuel tank. Tapos tanggalin natin itong kanyang mga sakit dito sa ilalim. Dito sa kanyang fuel pump assembly meron itong dalawang sakit, tapos isang fuel hose. At para matanggal yung kanyang fuel hose ay kailangan nating dukutin ng maliit na flat screw yung kanyang lock dito sa kanyang fuel hose, dito sa ilalim ng kanyang fuel pump. Ito na mga lods, dukutin ko lang muna tong kanyang lock dito sa kanyang fuel hose. Ayan, natanggal natin yung kanyang fuel hose at yung kanyang fuel tank. Ngayon lilinisin lang natin to mga lods bago natin buksan para hindi pumasok yung mga buhangin at saka alikabok doon sa loob ng kanyang fuel tank, para hindi mahalo doon sa kanyang natirang gasolina. Itong mga buhangin at saka mga dumi na tinanggal natin, tanggalin ko lang itong kanyang mga tornilyo na dito. 4mm yung Allen wrench na ginamit natin dito sa kanyang takip, dito sa kanyang mga tornilyo ng kanyang takip. At ito na yung kanyang fuel pump assembly. Mga napakarumi na pala itong kanyang fuel pump filter. Ito lang pagtanggal sa kanyang fuel pump filter, putulin lang natin yung lock na dito sa gilid. Huwag nyo lang putulin yung naka built-in na lock na parang arrow na nakakabit dito kasama sa kanyang fuel pump assembly. Yung lock lang na sa kanyang filter yung putulin niya. Dahan-dahan lang kayo sa pagputol o ingat-ingat kayo kasi baka iba yung maputol ninyo. Ingatan nyo lang na hindi nyo maputol yung dalawang lock dito sa kanyang fuel pump filter, yung naka built-in sa fuel pump assembly, yung parang arrow na dalawa. Yan ang wag na wag ninyong puputulin. Tapos ko nang maikabit yung kanyang fuel pump filter mga lods. Ngayon ikakabit na natin, pabalik natin yung kanyang fuel pump assembly. Lagyan ko lang muna to ng mga tornilyo. Dahil tapos na natin naikabit yung fuel pump filter, ngayon ikakabit na natin itong kanyang fuel tank assembly. Lagyan ko lang muna to ng mga tornilyo mga lods. Ngayon lilinisin natin itong kanyang throttle body. Pag naglilinis tayo ng throttle body mga lods, unahin natin dito sa labas. Basahin natin ng gasolina, tapos i-brush natin ng toothbrush para matanggal yung mga dumikit na alikabok, putik at saka mga buhangin, yung mga dumi na dumikit. Tapos hanginan natin, tsaka itong kanyang puos dito sa kanyang injector.
Bago pala natin basain yung kanyang fuel injector, ay tanggalin natin yung dalawang o-ring para hindi siya masira kapag binasa natin ng gasolina. Yan mga lods, kapag hindi natin tinanggal yan na ay masira yan, bubuka yan, tapos lalaki at hindi na magkasya dito sa kanyang butas. At mahirapan na tayo sa pagkabit. At ito na mga lods, malinis na yung injector dito sa labas. Ngayon dito na naman sa loob ng injector yung lilinisin natin, i-flashing natin ito. Ibalik ko lang itong kanyang hose dito sa itaas or inlet port. Ngayon i-assemble natin yung pang-flashing natin. Lagyan natin itong dalawang clip dito sa battery. Itong kulay pula na clip dito natin ikabit sa positive terminal ng battery, at saka kulay itim na clip ay ikabit natin sa negative terminal. Tapos itong socket dito sa kabilang dulo ikabit natin dito sa injector. Tapos ikinabit na natin yung hose dito sa kanyang inlet port. Tapos sabay kabit na rin dito sa kanyang pang-flashing natin dito sa kanang carb cleaner. Diin lang natin ng konti, tapos sabay press itong switch dito sa bandang itaas. Tapos na natin na flashing o na ipay-cleaning yung injector mga load. Flashing dito ay pwede lang 1 minute yung limit ninyo. Dito 60 seconds. At ito na lahat mga loads, tapos na nating nalinis itong throttle body at saka injector. At ngayon ikakabit na natin itong kanyang injector dito sa kanyang throttle body. At pagkatapos nito ikakabit natin itong throttle body assembly doon sa kanyang motor. I-assemble ko lang muna itong kanyang injector dito sa kanyang throttle body. At ito na yung kanyang spark plug cap, genuine po ito mga loads. Mamaya ikakabit natin ito. Maganda itong genuine mga loads kasi matagal masira. Saktong sakto ito sa kanyang butas. Ito na yung kanyang spark plug, original na NGK po ito. Kakabit na natin itong throttle body dito sa kanyang cylinder head mga loads. Sa pagkabit nito, unahin natin itong kanyang air cleaner hose. Kabit natin dito sa kanyang throttle body. Tapos itong fuel hose niya dito sa kanyang injector. Tapos na rin natin naikabit yung kanyang socket ng TPS. Kakabit na natin itong hose clip, tapos higpitan natin ng 3mm na Allen wrench. Nabanggit natin kanina yung original na NGK na spark plug. Malalaman natin na original yung spark plug na ikinabit natin NGK kapag meron siyang nakalagay na R, tapos kulay blue yung mga nakasulat. Ngayon higpitan ko lang muna itong tatlong tornilyo niya dito sa kanyang throttle body at saka dito sa kanyang injector. Dalawa dito sa kanyang throttle body at saka isa dito sa kanyang injector. 6mm po yung tornilyo niya dito sa kanyang throttle body at saka dito sa kanyang injector na merong 10mm na bolt head. Tapos ikabit ko lang itong kanyang throttle cable dito sa bandang gilid. Tapos meron itong isang tornilyo na screw bolt na maliit. Ikabit ko na itong maliit na screw bolt dito sa ilalim ng kanyang bracket. Tapos higpitan natin mga load, kasi napaka-importante na huwag kalimutan na higpitan itong isang screw bolt dito sa ilalim kasi nag-iisa lang ito at mahabala ka sa daan kapag hindi nyo naigpitan ito. Yung ginamit natin dito ay T-wrench na 8mm, tapos impact bit na Phillips screw na malaki. Ayan mga loads, secure na. Tapos na nating nahigpitan yung Phillips screw bolt. Tapos kabit na natin itong kanyang hose dito sa kanyang breather at saka dito sa kabila dito sa kanyang air cleaner. Ayan, ikabit na natin yung hose. Tapos itong mga socket dito sa injector, mga wire, saka dito sa kanyang temperature sensor. Napaka-importante na maikabit natin lahat itong mga socket dito sa kanyang wire, dito sa kanyang mga sensor, kasi para hindi siya mag-check engine yung ating makina. Saka dito sa kanyang panel board, hindi magbe-blink yung MIL. Ikabit ko na itong bagong spark plug dito sa kanyang cylinder. Tapos higpitan natin mga loads. Maigpit na yung spark plug natin mga loads. Putulan natin ng konti itong kanyang ignition coil para mas lalo pa siyang lumakas yung kuryente niya dito sa kanyang ignition coil patungo dito sa kanyang spark plug cap. At ikabit na natin itong kanyang spark plug cap. Kutin lang natin mga loads. Tapos higpitan. Pasok natin dito sa kanyang butas. Saksak natin dito sa kanyang spark plug. Okay na mga loads. Napakaganda yung kapit niya dito sa kanyang spark plug. Itong ating spark plug cap, mahigpit na siya mga loads. Maganda talaga yung bagong spark plug cap kasi genuine yan sa Yamaha. Ngayon subukan natin itong ginawa natin mga loads. Tapos na natin naikabit yung kanyang battery, yung kanyang compartment. Ngayon subukan natin paanda rin, warm up natin mga loads. Tapos mamaya after nito ay i-road test natin para malaman natin kung wala na ba yung issue niya dito sa kanyang motor na namamatay habang tumatakbo. Tapos buwan niya nawawala yung pwersa at lumahagok, sabi ni sir. Ha? Nato? Sabi ni sir ngayon ay kahit na mapaandar niya lang ng sandali ay humahagok na, tapos namamalya yung kanyang motor. Ngayon okay na.
Siya lang bahala mag-root test nito mga lods. At hanggang dito lang muna tayo. See you on the next video. Ride safe sa lahat. Sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay meron kayong natutunan kahit na konti. Peace, I'm out. At kung gusto nyo pa ng mga video na tulad nito ay bumisita lang kayo sa aking YouTube channel, Dexter Works. Marami pang mga video doon mga lods.